to. So, may panukala po kasi si DTI na magkakaroon ng trust mark, 1,000 kada taon. Depende pa kung malaki yung negosyo mo. So, 10,000 yon. Pero pag small business ka lang, 1,000 pesos, so yung trust mark. So, may GC kami. O, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Punta tayo rito. Ganun sila. So, ako di ko naman pinapansin yon. So, tapos ko na yung preaching. Every time na tapos ko na yung preaching, ginagawa ko, sinesend ko yung sa sarili ko para ipo-forward ko na lang kay Ate Angelo o kaya sa tech team. So, kinapi-paste ko, alam ko talaga, chinat ko yung sarili ko. Di ba? Kasi may GC tayo sa sarili natin, di ba? Alam niyo naman yon. Doon sinesave yung mga files. So, sinend ko kay Purge Ramento, okay naman, na-click ko naman. Pagtingin ko, doon na-send sa GC ng mga online seller. Matindi. Sabi ko, Lord, ano ba? Last week naman, ang nangyari, kala ko nasend ko na kay Ate Angelo. Tapos pinalo up niya ako, sabi niya, Pastor, bakit title lang to? Ay, kala ko nasend ko na, so sinend ko ulit. Nasend ko naman, dun sa kausap ko sa marketplace. Kakaiba talaga pagka mga lutang, no? Hindi ko lang alam, baka bigla lang nagpa-pop up, tapos ako kasi bigla ko lang ginagawa. Ayun. So, bahala na sila kung anong gagawin nila sa preaching. Wala namang iba nakatingin, pero kanina may nakatingin eh. So, baka si Ate Angelo to nakatingin ngayon sa Google slide natin. Yan, palakpakan naman po natin si Lord. Praise God. Isa pong testimony. Yon. Sa oras pong ito, nawa hindi po, okay lang po ba? Hindi po magiging hadlang na kahit wala. Patayin nyo na to, okay lang. Patayin nyo na kasi mas masakit sa mata yung may blue light eh. Patayin nyo na to. Okay lang po ba? Hindi naman po magiging hadlang no, sa ating pag-aaral. Sabi ko kay Michelle, minsan may burst ka na, pero mas mahirap pang i-organize yung thoughts. Nagigets niyo ba yun? May burst ka, may binigay na sa'yo si Lord na burst, pero mahirap siyang ilagay sa presentation, sa totoo lang. Mag-isip ka ng title, mag-isip ka ng outline na madaling matandaan, or main points madaling matandaan. Minsan, yung pa talaga yung umuubos ng oras ko. May kakilala ako rito, sa title pa siya nahihirapan. Meron naman, title, ang daling ibigay kasi mga kuwela yung title niya eh. Ayan. So, sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay The Mission of Jesus, Anointed One. Yan. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Ang ating pong pag-aaralan matatagpuan sa Lucas chapter 4, verse 18 hanggang 21. Lucas, Ebanghelyo ayon kay Lucas, chapter 4. Umpisahan na po natin sa 16 siguro, hanggang 21. Para may konteksto po tayo. Magsabi po ng amen sa nakakita na po. Amen, amen. Yan po. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, kami po'y lumalapit sa iyo. We are humbled na pag-aralan po ito pong mga salitang ito sa oras na ito. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na may masayang na iyong salita sa pamagitan ng aming hindi pakikinig, sa pamagitan ng aming katigasan ng puso. Huwag mo pong hayaan na may manakaw ang kaaway, Panginoon, kagaya po ng isang binhin na natanim doon sa may kalsada. Ang aming pong nais, ang aming pong hangarin, ang iyong mga salita matanim sa aming puso, kagaya ng sa matabang lupa, Panginoon.
handa na po kami sapagkat nag-worship na po kami, naranasan na po namin na yung presensya. Ngayon po, handa na po kaming kumain, handa na po kaming mabusog sa iyong salita. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami. In the name of Jesus, Amen. Makakaupo po ang bawat isa. Amen. Patungkol pa rin po sa mission of Jesus, the mission of Jesus. Since September po, ito na po yung pinag-aralan natin. So ano nga ba yung mission ng Panginoong Yesus dito po sa lupa? So last time po, pinag-aralan po natin na ang kanyang mission ay to advance the kingdom of God and to do the will of the Father. Ngayon naman po, ang mission ni Jesus is siya yung the Anointed One. Ito pong term ng Anointed One ay isa po itong divine title. Hindi po ito yung basta-basta kagaya sa mga napapanood natin sa palabas, sa anime, na siya yung the Anointed One, siya yung the Chosen One, siya yung sugo. Hindi po. Ito pong the Anointed One is a divine title na para lamang po kay Jesus. So walang sino mang sugo na dapat lumakad sa lupa maliban si Jesus. So pag may nagsabi sa inyo, nandirito na ang sugo, nandirito na ang Mesiyas, nagsisinungaling po sila sapagkat dumating na nga po ang Mesiyas at ito ay ang Panginoong Hesus. So ang title po na ito ay divine title. Sa English po, Messiah. Yung mas familiar po sa atin, the Anointed One, Christ or Kristo or the Chosen One. So lahat po yan, title po ng Panginoong Hesus. Sa aklat po ng chapter 4, binanggit po or nilaunch na nga po ni Jesus na siya nga po yung Anointed One. Siya na nga po yung inaantay ng mga Israelita na darating. So, tignan po natin yung mga pangyayari bago dumating sa chapter 4. Ano ba yung mga pangyayari bago dumating sa chapter 4? So, ang mga pangyayari ay, nariyan yung sa Lucas chapter 3. Atras tayo. Tingnan natin. Umpisa natin sa chapter 1. So, you have your Bible, right? So, buksan po natin. So, sa chapter 1, may kita natin dito na hinandog si Jesus sa templo. Sa paghahandog kay Jesus sa templo, well, nandirito na rin, pinanganak rin si Juan Bautista. No? At, ayan, pinahayag yung pagsilang kay Jesus sa mga pastol. Chapter 1 po yan lahat. And, sinabi na nga po, binisita na rin ni Maria si Elizabeth. Talon tayo sa chapter 3. So sa chapter 3, chapter 2 pala muna. Ayan, sinilang na si Jesus. And sa chapter 3 naman, may kita natin na si Jesus ay papunta na kay Juan Bautista. So yung particular chapter and verse is Lucas chapter 3, verse 3 to 6. So, ayan. So nangaral si Juan Bautista, pagsisiyan at talikuran ninyo ang iyong makasalanan at pag magpabautismo kayo upang patawarin kayo ng Diyos. Yung pinipreach dito ni John the Baptist is the kingdom of God towards repentance. So, gospel of repentance yung pinipreach niya rito. And gospel of yung water baptism. So dito, pagka nagpa-water baptize ka na, you are made righteous. Dito. Tignan nyo, nakikita natin dito. Ito, verse 7. Kahit sinabi ni Juan sa maraming mga taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? So pag nagpa-water baptize ka, sign yun ng faith mo at makakatakas ka sa puot na darating. Pero ang sabi dito ni Juan Bautista, wag nyo lang ipakita to sa akto. Kailangan magkaroon kayo ng totoong pagsisisi sa inyong mga puso. Sa verse 8, ipakita muna ninyo sa pamagitan ng inyong gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Ayan. So yan, nag-evangelize si Juan Bautista and nagpatotoo rin siya patungkol kay Jesus. Sa chapter 3 pa rin yan. Punta tayo sa verse 4. No? Yan. Ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. So yun yung unang pangyayari bago tayo dumating sa chapter 4. Yan yung unang pangyayari. Nagpatotoo si Juan patungkol kay Jesus. Next na nangyari po sa chapter 3 verse 21 to 22. Binautismuhan si Jesus.
Kita niyo po, no? Nang mabautismo na ni Jesus ang mga tao, ni Juan, sorry, ang mga tao, binautismohan din niya si Jesus. Ayan. After niya bautismo si Jesus, Lucas chapter 4, verse 1 to 2. Ano po nangyari Lucas chapter 4, verse 1 to 2? Ano po nangyari? Ayan, tinukso si Jesus. Yan na po yung next. So, saan nga po ginaganap yung pagbabautismo? Sa Jordan. Ilog Jordan. So, after niya sa Jordan, Ilog Jordan, pumunta siya sa ilang ng Galilea. Bakit na kasi siya? Pauwi siya ulit sa Nazareth. Yan yung ano niya, hometown niya. So, habang nasa ilang siya, diyan po siya tinukso for 40 days and 40 nights. Hindi pa po nag-uumpisa yung ministry dito ni Jesus. No? So, binautismohan siya, pinakilala siya na, sabi ng ama, itong aking anak na lubos kong kinalulugdan. So, binautismohan si Jesus at pagkatapos siya ay tinukso sa ilang. Pagkatapos po niya sa Lucas 4, chapter 14 to 15, ano naman po nangyari? Dito naman po sa aking kaliwa. Ano po nangyari? Nagumpisang magturo or mangaral si Jesus sa Galilea. Ito pong Galilea, probinsya po ito or rehiyon po ito, para siyang Rizal. Yan po. Hindi po siya isang town lang. Isa po itong malaking lugar. Kumbaga Rizal. So bumalik na si Jesus sa Galilea, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. So mark na po ito. Marka na po na ito na mag-uumpisa na po yung kanyang ministry. Hindi dahil wala sa kanya yung Holy Spirit. Nasa kanya po ang Holy Spirit. No? Subalit, nung nabautisman po siya, visible, pinakita na buwaba sa kanyang Holy Spirit. Tanda po iyon ng pinakilala na ng Ama. Naging hayag na po, hindi lang sa mata ng mga saksi, pero even sa mata ng mga kaaway ng Diyos na nandirito ang aking anak, lubos ko siyang kinalulugdan. So, hinard launch na po siya sa lahat ng tao. Hindi lang po sa lahat ng tao, even sa mga kaaway ng Diyos. Narinig yan ni Satanas, narinig yan ng mga evil forces. So, ano nangyari after siya na bautismo? Tinukso siya, di ba? So, sa mga magpapabautismo po, na part po ng nagdi-discipleship po sa atin, pagpapasok po kayo sa ministry, kailangan baptize po kayo. And pag nabautisman po kayo, makikita nyo po, Lord, kung kailan po ako nagpabautismo, saka pa po mas naging mahirap, bakit po ganon? Yan na. Kasi alam na po ni Satanas na kay Lord na to. May marka ka na. So ganon din po ang nangyari sa Panginoong Hesus. So after niya mabautismuhan, siya nga po ay tinukso at siya nga po ay nag-umpisa ng mangaral sa mga sinagoga. Verse 15, nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. So marami po siyang pinuntahang mga sinagoga. Ito pong synagogue, mahalagang bahagi po ito ng Judaism. Ano po ba ang sinagoga? Sa panahon ngayon, para ito po yung local churches. Kunyari, sinagoga ng Nazareth, sinagoga ng Taytay. Yan na po yung perbayan-bayan. Kasi nung nag-umpisa pong masira yung second temple, nasira po kasi yung second temple eh. Nasira po yung second temple, yung first temple, not second temple, kasi second temple is buo pa nung panahon ni Jesus eh. So, nasira po yung first temple, so nag-scatter sila, then kinandak na lang po nila yung mga gawain sa kanilang mga lugar-lugar. Clear po ba? Kung bakit may sinagoga. So, sa panahon nila Solomon, walang sinagoga. Hindi ka pwedeng sumamba sa ibang lugar nung panahon ni Solomon. Doon ka lang dapat sa templo. O kaya dapat nakaharap ka sa templo. Yun siya. So, mahalaga pong bahagi ng buhay ng mga Israelita, ito pong sinagoga. At si Jesus nagturo po sa bayan-bayan. Iba't ibang sinagoga, pinasukan niya po yan. At dito po, nakakitaan po si Jesus na taglay niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na pabalita sa mga karatigbayan ang tungkol sa Kanya. So, naging matunog na nga po ang pangalan ni Jesus sapagkat nagtuturo siya, hindi kagaya nung kanilang mga eskriba at pariseyo. Sanay na po kasi sila sa pagtuturo ng mga eskriba at pariseyo na dogmatic, na parang pinractice. Si Jesus nagtuturo ng may kapangyarihan. So, he stood out. Si Jesus pala to. Jesus, yan ba yung anak ni Joseph na isang karpintero? Si Jesus po ay hindi po siya dumaan sa masusing pag-aaral, kagaya ng mga pariseyo.
pero nag-aaral po siya, pero hindi kagaya ng pag-aaral ng mga Pariseo. Kaya namangha po sila. Again, isa po siyang karpintero. Hindi po siya isang scholar. Pero nagturo po siya ng may kapangyarihan. No? Pagkatapos po niyan, nangyari na nga po yung binasa nating verse. Pumasok po siya sa kanyang sariling bayan kung saan hindi siya tinanggap. Okay? So this is a journey. Mula dun sa Jericho, ito pong Jericho, nasa banda po ito ng Dead Sea. No? Paakyat po yan kasi Sea of Galilee, tapos may River of Jericho. Yan po yung may daanan po. Diyan po binabautismo ang lahat. Ibig yung mga may ketong dyan hinugasan. Then lahat po ng mga karamdaman na yun pupunta sa Dead Sea. Diyan na po sila may stagnant. Clear po ba? So ito po yung maalat. Ayun, yung Dead Sea, yung maalat. Maalat siya. So diyan na iipon lahat. Yan yung basin. No? So mula Jordan, ayan, I hope nakikita nyo sana. Pero mula Jordan, umakyat siya papunta sa ilang, papunta sa Nazareth, and naging base na po niya yung Capernaum. So punta po tayo ngayon sa Nazareth. Sa verse 16, tingnan po na sa ating mga Bible, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Ang bait po ng Panginoong Hesus. Kasi nung mag-umpisa po siyang sa kanyang ministry, ang gusto niyang paglingkuran agad yung kanyang mga kababayan. Di ba? Naglingkod muna siya sa kanyang sariling mga kababayan. Gusto niyang magpakita sana ng mga himala sa kanyang sariling bayan. Si Jesus po ay mula sa Nazareth. Ang Nazareth po ay hindi maganda yung kanyang katatayuan. Kaya nga sabi ni Nathaniel, Messiah, manggagaling sa Nazareth, may maganda bang bagay na nagmula sa Nazareth? Kaya hindi niya pinaniwalaan na si Jesus ay Mesiyas. Hindi niya alam na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, kagaya ng prophecy ni Micah or ni Micaias, prophet Micah. Okay? So, pumunta siya doon kung saan siya lumaki. So, clear yon. That is clear po, na si Jesus ay isang Nazareno. Di ba? Kaya tatawagin siyang Nazareno. Kasi lumaki siya sa Nazareth. Di ba? Dito po nakatira talaga yung kanyang mga magulang. Dito po siya bumuo ng kanyang buhay. So, hindi naman sobrang laking bayan neto at hindi naman sobrang dami ng mga tao. Kilala nila si Jesus. Kilala nila si Jesus. Tuloy natin, verse 16. I hope nakaka-follow kayo. Gaya ng kanyang nakaugalian, anong ginawa niya? Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Si Jesus po pala, kahit siya'y anak ng Diyos, lagi po siyang nag-church. Wow. Sabi, malinaw, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumapasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Si Jesus, anak ng Diyos. Paano pa kaya tayo na mahinang nilalang? Di ba? Si Jesus, hindi po siya pumapat lang sa pagdalo. Even, kahit yung nakikita niya sa harapan ng mga nagpipreach ng mga Pharisee, mga scribes, is alam niya is mga hypocrite. Alam niya rin yun eh. Pero alam niyo sabi ni Jesus, makinig kayo sa kanila, sa sinasabi nila, pero wag niyong gagayahin yung ginagawa nila. Yan po ang sabi ni Jesus. Pakinggan niyo yung sinasabi nila because that is the word of God, pero wag niyong gagayahin yung mga ginagawa nila. So mismo si Jesus, may first-hand experience. He also seated on the pew. Sa mga upuan, ibig sabihin, he seated on the pew, he attended the services, and he also speak on the front. Nakaugalian po yun ni Jesus. Siya po talaga ay he walked the talk. Siya po ay mapagpakumbaba. Siya po ay sumasama rin sa mga pagtitipon. We are reminded sa Hebreo chapter 10 verse 25. Meron ako mga ilang nasendan dito. Hebreo chapter 10 verse 25. Ibig sabihin mga kapatid, wag nating kaliligtaan ng pagtitipon kagaya ng nakagawian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo't nalalaman natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Habang sumasama ang panahon, dapat lalo po tayo lumalapit sa Panginoon. Habang mas humihirap ang buhay, dapat lalo po tayo nagpapahinga sa Kanyang presensya. Hindi po tayo dapat nagpapahinga sa ibang lugar.
Sapagkat ang kaya lang ibigay na pahinga ng ibang lugar is kapahingahan lang ng katawan. Maybe kapahingahan ng pag-iisip. Pero ang makapagbigay ng kapahingahan ng iyong kaluluwa, ng iyong spirito, tanging ang Panginoong Hesus. Sinasabi niya sa Mateo chapter 11 verse 29, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Anong kapahingahan nito? Kayo bibigyan ko ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Jesus, kahit hectic yung kanyang schedule, yung kanyang kingdom schedule, nagpipreach siya, nagpapagaling siya, humahayo siya, pagka Sunday, well, Sabado yun sa kanila Sabbath day yan Pagka rest day, pagka Lord's day, nasa sinagoga ako. Ganyan po ang Panginoong Hesus. Hindi naman tayo higit sa Panginoong Hesus. Tayo mahinang nilalang lang. Kaya dapat higit pa po tayo nag-i-spend ng time sa Panginoon. Amen po. Palakpakan naman po natin ang Lord. Amen. Tunay po, kakaptan po natin ang kalakasan kung tayo po ay nananatili sa Kanya. Sapagkat sa 2 o 3 taon nagkakatipo sa Kanyang pangalan, kasama po natin siya. Kaya tayo po ay lumalakas. Tayo po ay lumalakas. Kaya wag nating hayaan na wala tayong rest day or family day. Isipin natin to. Isipin nyo to Imaginein lang natin kung ito pong Sabbath day or itong Lord's Day ini-implement sa bawat tao sa Pilipinas. Pag araw ng linggo or pwedeng Sabado, hindi naman tayo stricto sa ganon. Pero sa atin, context natin, modern Christians tayo, sineselebrate natin sa first day of the month, of the week, which is Sunday. Yung araw din na nabuhay ang Panginoong Hesus. So, isipin natin, bawat pamilya sa Pilipinas magsisimba tuwing linggo. Lahat. Close ang businesses, pero magsisimba. Ano mangyayari sa pamilyang Pilipino? Solid ang pamilyang Pilipino. Amen po ba? Isipin nyo yung mabuti. Kung bawat pamilya, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si bunso, nagsisimba tuwing linggo. Hindi lang siya moral formation Nandiyan na yung spiritual, nandiyan na yung moral formation, tinuturuan tayo ng tamang pamumuhay. Pero yung bonding yung pamilya, magkakasama kayo lagi, fixed tuwing linggo. Walang ibang lakad si tatay, walang ibang lakad si nanay, magkakasama kayo tuwing linggo. Sarado ang negosyo tuwing linggo. Ano mangyayari sa pamilya? Ang pamilya solid. Alam na po yan ni Lord kaya nga ang kanyang adhikain is dapat may araw ng pamamahinga. May Lord's Day. Kaya po, mga mahal na kong magulang, mga mahal kong kapatid na mga magulang na, nanay at tatay, kung ikaw ay may anak, huwag mong ipagkait sa iyong anak ang araw ng Panginoon. Sapagkat kung lagi mo siyang sinasama rito, makikita niya na nagkakaroon kayo ng bonding as family. Nililid mo siya sa daan na dapat niyang lakaran. At hanggang pagtanda, hindi niya yun malilimutan. Totoo po ba yun? Amen? Gayun din po sa ating mga estudyante, mga young pro, mga anak. Sikapin po natin, naisip po natin na masama po natin ang ating mga magulang dito. Sa mga tatay, utang po natin sa ating pamilya na dalhin sila dito. Kung yun po ang ating gagawin, mas magiging maayos po ang ating sibilisasyon. Totoo po? Wala masyadong broken family. Wala masyadong pag-aaway. Nare-rebuke yung mga masamang pag-uugali. Minsan, di ba, mga asawa, or mga magulang, minsan naisip nyo, sana nandito yung asawa ko para napapakinggan niya. Hindi ko na kailangang i-share sa kanya, napakinggan na niya straight from the Word of God. Or sana nandito yung anak ko para wag siya maging pasaway. No? Pagka mga anak, tontuwa yung mga magulang sa Ephesians, chapter 6, verse 1 to 6. Wow! Tuloy po natin. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga na araw pamahinga. Ito na, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. So sa sinagoga ng Israel, meron pong kaugalian. Pag may dumadaan na mga rabbi or mga teachers ng kautusan, ini-invite nila yon para bumasa ng scripture. Hindi pa nila exhort yun ini-invite lang sila para bumasa lang ng scripture. No? So si Pablo bilang isang kilalang Pariseo, sinamantala niya yon. Saan man panig siya ng mundo, basta may sinagoga, nandun siya lagi. Kasi, binabasa niya yung lagi. Yun yung kinaugalian nila
lagi pong ini-invite ang mga rabbi na magbasa ng kasulatan bago yun i-exhort. So, for this time, si Jesus, dahil siya ay Pride of Nazareth, no? In-invite din siya. Noong time na pong ito, kilala na po si Jesus, doon po sa kanilang probinsya o rehiyon na Galilea. Sa verse 17, ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasulatan ng ganito. So, binigay sa kanya yung scroll. Ulitin ko, binigay sa kanya yung scroll. Ang tanong ko, pinili ba niya o hindi? Hindi niya pinili, binigay sa kanya. Ibig sabihin, sa linggong ito, sa araw na to, ito yung babasahin natin ngayon. Magbabasa tayo sa aklat ni Isaiah. Ang binabasa lang po nila yung Book of Law, yung Pentateuch po, yung first 5 books, and Book of Prophets. Yan lang po. Walang New Testament, of course. So, Isaiah. Yung Book of Isaiah is sobrang technical for them. Because sa Isaiah, binabanggit po yung kanilang Mesiyas. Sa Isaiah, binabanggit po yung future ng Israel, na sila yung mga magiging mananagumpay, magkakaroon sila ng bagong bayan. Sobrang critical po nila sa book ng Isaiah. Ngayon, here comes Jesus. Inabot sa kanya yung scroll. Kinuha niya yung scroll, binuksan niya ang scroll, at tatagpuan dito ang mga salita na nakasulat sa Isaiah chapter 61, verse 1 to 2. Sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. At sa mga bulag na sila'y makakita, isinugo ako upang palayain ng mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Binasa niya. Pagkatapos niyang basahin, nirolyo niya. At, tignan niyo tong main character aura. Tignan niyo. Sorry for the Gen Z term. Inrolyo niya ang kasulatan, sinauli sa tagapag-ingat nito at siya'y naupo. Blank space. Blank space. Nag-aantay siguro sila ng explanation or nakita nila yung power ng delivery. Especially yung sinabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Baka ganun yung pagkakabanggit. And even better. Maybe they are moved by the Spirit of God sa pagbabasa ng Panginoong Yesus. Pero siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Sipin nyo, nakaupo ka, no? Tapos lahat nakatitig sa'yo. Awkward. Silence. May hinihintay sila. No one will break the ice. Kailangang magsalita si Jesus. Ito ang kanyang sinabi. Sa halip na i-break niya yung ice, dinagdagan niya pa yung ice. Anong sinabi ng Panginoong Yesus? Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Sa verse 21. Sige, sabay-sabay. Malakas, malakas. Ready? Read. Ulit. Sabay-sabay. Lahat po ba nandyan? Sorry, lumakas biglaan ako. Sabay-sabay. Sorry. Verse 21. Ready? Read. Sa halip na i-break niya yung ice, dinagdagan niya pa ng another layer. Hindi lang ice, it is a wall. It is a stumbling block to their ears. No? It is a snare, katitisuran, stumbling block again in their eyes. Sinabi ni Jesus, ang kasulatang ito, sinulat ni Isaiah 500 years ago, ay natupad ngayon. Wow! Verse 22, pinuri siya ng lahat, humanga sila at sa kanyang napakahusay na pananalita. At sinabi, hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kagaya siya ng hard launch. Yung inaantay niyong Mesiyas sa sulat ni Isaiah, natupad ngayon. So, pag-usapan natin, Jesus, the Anointed One. Paano nga ba siya naging Anointed One? Sino ba yung nag-proclaim sa kanya? Baka self-proclaim lang siya. Kasi siya lang naman nagsabi dito eh.
Tignan natin, pag-usapan natin. So may kita natin sa Lucas chapter 3, verse 21 to 22. Kailangan po may Bible kayo, especially dito sa mga kabataan, mga young pro. Nakikita ko kasi mga sumasabay sa akin nandito lang. For your own sake, makibuklat din tayo. Lucas chapter 3, verse 21 to 22. Para makasabay din kayo, ma-appreciate nyo yung pinag-aaralan natin. At makita nyo rin kung tama, totoo ang aking sinasabi. Lucas 3, 21-22, sabi po rito, nang mabautismuhan na ni Juan, ng mga tao, binautisman din niya si Jesus. Habang nanalangin si Jesus, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. In this very passage, present ang Godhead. Ang tawag is Godhead Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Present dito. So, nire-rebuke na ito yung oneness doctrine na si Jesus, wala siyang differentiation with the Father, wala siyang differentiation with the Holy Spirit. Para lang siya nagtatransform. Nung nasa langit pa siya, siya yung Father. Nung nasa lupa siya si Jesus, siya yung Son. Nung pumailan lang siya sa langit, siya na yung Holy Spirit. They share the same quality, but they are different person. Amen? So ito, nire-rebuke na niya yung paniniwala ng oneness movement. Okay? So, boba. Ngayon, nagsalita ang ama, ikaw ang minamahal kong anak at lubos kitang kinalulugdan. I believe, ang nakarinig lang nito, si Jesus at si John the Baptist. Because, kung hindi ka propeta, hindi ka apostol, hindi ka disciple, ang tinig ng Diyos ay kagaya ng kulog. Basa natin yan sa Acts. Nagsalita si Lord, ang narinig ng mga tao, rumbling thunder. So parang thunder po yan. Meron na ba? Napapatingin si Kuya Jess sa taas eh. Kala ko meron na eh. Now, so, Jesus is proclaimed by the Father. Yan po yung una. Ibig sabihin, hindi lang pala si Jesus yung nag-self-proclaim. Penroclaim din po siya ng Father. And sabi ni Jesus, meron akong witness beyond myself. Kasama ko siya. Yung sinasabi niya, yun lang din sinasabi ko, yung pinapagawa niya, yun lang din yung ginagawa ko. Yung kasama niya, yung witness niya, mula pa nung walang pasimula, yung kanyang ama na nagsugo sa kanya. So he is proclaimed by the Father. He is not proclaimed by angels, he is proclaimed by the Creator Himself, by the God the Father Himself. So it bears a weight. Powerful po. Hindi na po pwedeng mapabulaanan. He is also proclaimed in Nazareth, his hometown. So yun na po yung binasa natin. Si Jesus, nag-proclaim siya na siya ang Mesiyas, siya ang anointed one, siya ang Kristo. Iisa lang po ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan, siya yung tutubos sa tao, sa sanlibutan. Yan po yung description ng Mesiyas. Para naman po sa mga Israelita, alam niyo po ang description nila ng Mesiyas? Ang Hebrew word po na Mesiyas ay Mashiach. Mashiach. It is a Hebrew word meaning the anointed one. No? It refers to a person divinely chosen or consecrated, ibig sabihin, ibinukod for a specific task or office, such as king, priest, or prophet. In Judaism, ito na po, sa mga Israelita, Messiah denotes a future of Davidic king. Ibig sabihin, may promise kasi sa lineage ni David na yung paghahari ng binhi ni David ay walang hanggan. Yung po ang kanilang inaasam na Mesiyas. Hanggang ngayon, yung pa rin na kanilang inihintay. Na mula sa lipi ni David, uusbong ang kanyang binhi at ang paghahari nito ay walang katapusan. Magbibigay ito ng eternal peace, long-lasting peace para sa mga Hudyo. Until now, napapersecute pa rin ng mga Israelita, di ba? Until now, kalat-kalat pa rin sila. So they believe na itong Mesiyas na to, iipunin niya ang mga Israelita mula sa lahat ng panig ng mundo. At mag-establish siya ng kanyang kingship, higit pa sa pagiging hari ng pinakadakila nilang hari sa history, si David. Yun ang kanilang paniniwala, no? Who will usher in the Messianic age. So, ito po yung nakakalungkot. Jesus proclaimed it sa Nazareth. Hanggang ngayon, hindi nila paniwalaan na si Jesus yung Messiah. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Messiah nila. Hanggang ngayon, yung mga kasinungalingan ng mga Pariseo dati, yung
pagpapabulaanan nila na mulang nabuhay si Jesus. Di ba may binayarang mga kawal para magsinungaling na kinuha nila ang katawan ni Jesus, hindi siya totoong nabuhay. Hanggang ngayon, yan pa rin po yung pinapaniwalaan ng mga Israelita. Hanggang ngayon. Nakakalungkot po yan. So, pagka nag-preach ka po sa Jerusalem tungkol kay Jesus, duduraan ka, ikukulong ka. Meron na po silang batas. Bawal ka mag-preach ng pangalan ni Jesus. Ganyan po sila. So, right now, the Israelite is lost. They are lost right now. They are chosen people by God. Idudugtong pa rin sila, pero right now, they are lost. Right now, they are lost. Because they tend or gusto nilang i-redeem yung kanilang salvation by the law. Mabasa natin sa Galatians, di ba? Kung kakamitin mo ang kaligtasan, ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod, sa pamagitan ng pagtutuli, binaliwala mo yung ginawa ni Jesus. So, pili ka lang, either law or grace. Yun lang eh. Amen? Law or grace. So, they rejected the grace, they want the law. So, nandun pa rin sila sa anino. Nasa kadiliman pa rin po sila. Nasa anino pa. Natatalukbungan pa rin po yung kanilang mga muka. So yan, Jesus became the stumbling block dito po sa mga Israelita. Jesus is also proclaimed to the Jewish leaders sa John 5 verse 39. Sige, tingnan natin. Verse 39. So ang kausap dito ni Jesus is yung mga leader, mga Jewish leaders. Sabi rito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. So mga nag-aaral ng kasulatan to, scribes and Pharisees. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyon or iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Sabi po ni Jesus dito, all of the scriptures that had been written points towards me. Lahat yan ay naisulat at ako ang laman yan. Ibig sabihin, yung Word of God, yung kasulatan testifies about Jesus. Okay? So unang nag-testify ang Father, ikalawang nag-testify ang kasulatan. Okay? Jesus proclaims to Samaritan woman. Sa John chapter 4 verse 25 to 26. Ito po yung nung kinausap ni Jesus, ng Panginoong Jesus yung babaeng Samaritana. Akong kausap mo, ito, 25. Sabi ng babae, nalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ang isa pong Samaritana ay isa pa ring Hudyo, or isa pa ring Israelite yan. Pero, sila? Hindi na sila pure. Nag-asawa na po sila iba't ibang lahi. So pag sinabing babaeng Samaritana, hindi po sila pure. Merong mga pure, pero nakatira lang din sila sa Samaria. Yung Samaria po, yan po yung capital ng Northern Kingdom. Sa Southern Kingdom, yung capital naman is Jerusalem. So yung dalawang yan kasi, nagkaroon ng division yan, kaya magkaawa yan. Hanggang panahon na to, hindi po sila nag-uusap. Pag nagkasalubong po yan, ganyan po yan, parang langgam. Hindi po yan naghaharapan, hindi po yan nag-uusap. So dito, namangha yung mga alagad, nakausap nila si Jesus. Kausap na Jesus yung Samaritana. So, for Jesus to proclaim His messianic role or His Christship sa isang Samaritan woman is nagpapakita na ang salvation or ang work ko is hindi lang para sa mga Israelita or pure na Israelita. Make sense? Kasi yung una pinroclaim niya sa mga Jewish leaders eh. Ngayon pinroclaim na niya, hindi lang sa mga Jewish leaders, pati sa mga Samaritan na. So, nakita niyo nagkakaroon na escalation. So, yun yung next. Pinroclaim na niya sa Samaritan woman. Sabi rito ni Jesus, nasa verse 26, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Diba? Wow, the big reveal. Sabi niya, isa po bang propeta? Sabi, darating ang Mesiyas,
At sasabihin niyo yung lahat ng bagay na ginawa namin. Sabi ni Jesus, ako na nga yung kausap mo. Ito pong Samaritan woman na to, kahit hindi po siya namuhay ng perfect life, meron po siya naging 5 kasama, naging 5 asawa, at yung kasama niya ngayon, it's hindi niya asawa. She still preach the word of God. Hindi niya pinreach yung sarili niya eh. Pinreach niya yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, sinabi ng taong ito, yung lahat ng bagay na ginawa ko. Siya na kaya ang Mesiyas. And yung buong taong bayan pumunta. Sabik din po sila sa pagdating ng Mesiyas. Sabik din po sila. And finally, Jesus is proclaimed to the Gentiles. Acts 10, 34 to 38. At nagsalita si Pedro. So nagkaroon siya ng vision na nakatulog siya, nagkaroon siya ng vision na may mga ibon, may mga iba't ibang klase pagkain. Ngayon sabi ni Lord, kumuha ka, kumain ka. Sabi, hindi po ako kakain yan, hindi ko po hawakan yan. Yung mga nakita niya sa vision niya is mga marurumi. Ayon sa kasulatan. Ayon sa sa law nila. Ang sabi ni Lord, yung nilinis ko na, wag mong ituring na marumi. No? So, nagpapakita, tapos pagkatapos nun, is pumunta sa kanya yung Cornelio. I believe si Cornelio. No? So, nangaral si Pedro. Nauna pala yung kay Cornelio. Nauna pala. Dito sa Joppa. Yun natin. So, sige, tuloy na lang natin dito. So, nag-preach si Pedro. Umpisa natin sa verse 34, no? Hanggang 38 yan. Ngayon ko lubusang naunawaan na walang tinatangi ang Diyos. Yan. Kung pag-uusapan lang yung pure Israelite and yung pride nila as pure Israelite, nangunguna na po yung pride ni Pedro. Siya nga po kasi yung apostol para sa mga Israelita. And si Pablo naman para sa mga Hentil. So, meron pong pride tong mga to. Alam nila kung saang lipi sila galing. Alam nila kung ano yung sub-lipi na pinanggalingan nila. Kabisado nila yung lineage nila. They have pride. Even sa panahon ngayon, yung mga Jews po, mga Israelites, they have their own prides din. Alam nila kung saan yung lipi nila. Kaya sobrang solid ng mga yan eh. Pagka nagnegosyo yung mga yan, sila yung nagbibigay ng negosyo sa isa't isa. Kaya lumalaki talaga sila agad. Pinagkakatiwalaan nila yung mga kapatid nila. Kasi alam nila na sa panig ng mundo, hindi naman sila marami. You know? So, meron silang pride. So, dito, na-realize niya na ang Diyos walang tinatangi. Nalugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ang ibig sabihin po kasi ng Gentile is hindi ka Israelita. Ibig sabihin tayo po, Hintil tayo, Gentile po tayo, pagka hindi ka Israelita. So, nalulugod din pala ang Panginoon kahit taga saan kang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita, pinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Jesus Christ na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang kapangyarihang naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos pangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Verse 38, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo. Ayun, anointed one, Christ, na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ng Diyos. So, from Jewish people to Samaritan woman to finally Gentiles. So, Jesus is proclaimed everywhere. Ito po ang kanyang mission. Jesus is the anointed one. Wala nang iba pa. Siya lang yung only name that has power to save. Jesus is the anointed one. So, wala nang ibang sugo. Pag sinabi, ito, sugo. Wala na. Wala na. Jesus lamang. Panginoong Jesus po lamang. So, ito pong Panginoong Jesus sa Lucas chapter 10 verse 24, siya yung misteryo na nakatago at finally na-reveal sa panahon natin. Ito pong napapakinggan nyo ngayon,
yung katotohanan na si Jesus ay the anointed one na, buksan natin sa Lucas chapter 10 verse 24. Kung ano po yung, kumbaga, swerte natin or pagiging blessed natin. Lucas 10 verse 24. Unahin na sa 23. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ngayon ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghahangad na makita ang inyong nakita at marinig ang inyong narinig, subalit hindi nila ito nakita at ninarinig. Ano itong nakita? Ito yung pagdating ng Mesiyas. Ano itong narinig? Ito yung mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Isus, yung pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Mga mahal kong kapatid, mapalad tayo. Na sa panahon po natin, sa era natin, na-reveal na po si Jesus. Wala na pong talukbong. Isipin nyo, ang bayang pinili, ang bayang pinagpala, Israel. Pero tayo, dinugtong. Binigyan tayo ng as if, ang sabi kasi kinat yung original branch. Alam niyo po yung marketing or anong tawag doon? Uukain mo, tatanggalin mo yung branch, tapos lalagyan mo ng bagong species. Alam niyo yan? Familiar? Grafting. Perfect. Kuya, thank you. Grafting. From the original vine, puputulan. Tinanggal. Dudugtungan ng bagong sanga. Itong sanga na to, foreign na sanga. Hindi siya original na sanga. Wow. What a grace na meron tayo. Tinanggap sa Panginoon. No, na yung biyaya ng Panginoon, hindi lang siya, nag-umpisa siya sa Israel, pero hindi lang siya doon natapos. Umagos siya, dumaloy hanggang sa atin at tinatamasa natin sa panahon ngayon. Yun po ang good news, mga mahal ko kapatid. Na kahit po tayo ay dating hiwalay sa Diyos, tayo po ay pinagkasundo sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Na, kahit tayo dati ay hindi bayan ng Diyos, tayo ay tinuring na niyang bayan. Binilang na tayo sa kanyang nasasakupan. Kahit tayo ay dating hindi mga anak ng Diyos, ginawa na rin tayong mga anak ng Diyos. What a grace we have in Jesus. This is grace. And ito po mga kapatid, sa Galatia, malinaw na sinasabi na yung mga tunay na anak ni Abraham is hindi yung anak sa laman, hindi yung lineage. Ang tunay na mga anak ni Abraham ay yung nanampalataya kay Jesus. Tayo po yung mga binhi ni Abraham, sa totoo lang, sa panahon ngayon. Tayo po ang binhi ni Abraham sa panahon ngayon, spiritual. Kaya yung lahat ng promises kay Abraham, tinatamasa rin po natin. Ano yung promise kay Abraham? Ang magsumpa sa'yo, sumpain ko rin. Ang magpala sa'yo, pagpapalain ko rin. Kaya alam niyo po yung isang recent lang, may isang bagong tayong church sa bansang Benin, so Africa to, and nagkaroon po siya ng kapitbahay na isang witchcraft. So, nagtayo ng church doon, Tapos, nagkakaroon doon ng mga prayer meeting. Siyempre, yung witchcraft, sinusumpa niya yung mga pastor na nandun. Alam niyo po ang nangyari sa witchcraft na to? Nawala yung power niya na makapanghula. Nawala. Kasi sinusumpa niya, bumalik sa kanya. No? Bumalik sa kanya. Ngayon, ang ginawa niya itong witchcraft na to, tinanggalan nila ako ng kabuhayan. Hindi na umuubra yung panguhula ko. Wala na. Ang ginawa sa kanya, pinakasuhan doon sa bayan. So nakasuhan yung mga pastor talaga, nakasuhan. Ayun, pero at least sumikat sila. The word of God is preached and the power of Jesus is proven. Lahat po ng pangako sa binhi ni Abraham, tatamasahin po natin dahil tayo po'y binhi na rin ni Abraham spiritually. Yan po yun. So, yun po, salamat sa Panginoon. Ngayon po, proclaiming the good news. Ano ba tong good news na tinutukoy? Kanina po, anointed one pinag-usapan natin, but this anointed one has message to tell.
Ano po ito? Ito na nga po yung verse ng JCOD. Ito na yun. Alam nyo na. Ayan. Kabisado po natin yan. No? Sa Lucas chapter 4. Sabay-sabay po natin basahin. Hanggang 19 po yan. Lucas 4:18 to 19. Kung ano nga po ba yung mensahe ng isang deliverer. Mensahe ng good news. Amen? Nakita na po? So, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Amen, 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 amen. This is our mandate na hindi naman natin inimbento. This is our mandate dahil ito po yung mismong mandate kay Jesus. Because Jesus is the deliverer and Jesus Christ became our deliverer. Why? How? Because tumanggap po tayo ng pangangaral. Tumanggap po tayo ng pagpapahayag. Hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Tumanggap po tayo ng magandang balita. At dahil dito, nakaranas po tayo ng pagpapalaya, ng pagpapatawad, ng kagalingan. Kaya tayo rin po ay inaatasan ng Panginoon na gayon ang gawin. So, sino po ang tinutukoy dito? Na hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Of course, si Jesus ito. Pero pag sinabi bang mahihirap lang talaga? Bakit nag-preach si Jesus kay Sakeo? Bakit nag-preach si Jesus dun sa mayaman? Na sabi, mas madali pa makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Ang ibig sabihin po nito, i-preach yung gospel sa mahihirap is to proclaim the good news to the needy, to the poor in the spirit. So, kaya, blessed are the poor in the spirit sapagkat, Taglish, mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Amen. Because if you are poor in the spirit, you are needy in spirit, you will listen in the word of God. You will not, mag-humble ka. Hindi ka magmamataas. Bubuksan mo ang pandinig mo, aangkinin mo na wala akong alam. Aangkinin mo na, ikaw, Panginoong Isus, ang kailangan ko. We need to be poor in the spirit for us to receive the kingdom of God. The kingdom of God is preached to the poor in the spirit. Tandaan niyo po yung mga panahon na down kayo. May karamdaman, may namatayan, may pangangailangan kayo. Nakilala ko ang Panginoon sa panahon ng crisis ng family ko. Hindi na po tulingid sa karamihan. That was 2012. Ilang years ago na yan? 12 years ago. 12 years ago, I think. Or 5 plus 13. 13 years ago. That was 13 years ago. Pastor, ano yung crisis na dumating sa family nyo? Grade 5 ako. Or grade 6, ganyan. Grade 6, nagkaroon ng ibang anak, yung tatay ko. Grade 6. Then, first year high school ako, umalis na kami sa Floodway. Pumunta kami sa Pangasinan. So, doon ako nag-high school hanggang bumalik ako ng second year. Pagbalik ko ng second year, may dala na ako mga bisyo. Natutunan ako mag-inom. Nakapanood na ako ng mahalin na panoorin. Nakatikim na ako ng sigarilyo. Nadala ko na yung mga yan. Third year high school, meron akong evil study. Wala si Pastor PJ, meron akong evil study. Nakabilog, nagkwento kami ng mga kabastusan. Second year, natuklasan ko magaling akong gumawa ng tula. Hindi magaling, pero na-appreciate nila yung mga tulang gawa ko. So gumawa ko ng tula.
Third year, gumawa ako ng tula, kabastusan. Isang notebook, laman, puro kabastusan. Fourth year, nakilala ko si Lord. Fourth year. So, hindi ko maatim yung mga sinulat ko talaga, tinapon ko talaga siya. Pero sabi siguro si PJ nagsabi, or kung sino mga klase namin, pre, wag mong itapon, parang testimony yan, alaala mo yan. Iba kasi, babalik sa akin, sa imagination ko pagka isipin nyo, nagsulat ka ng tula na bastos. Anong klase yun? Tapos, kinikwento ko yung kabastusan na yun, nakabilog kami, tinutula ko yung mga kabastusan na yun, tapos tawa silang tawa, kasama ko sila Royet, sila Kambal. Evil study talaga. So God turned my life around from evil study, Bible study ng 4th year high school. And for the glory of God, nung time po na yun, nagkaroon ng revival talaga sa school. Lahat po, nakarinig ng Word of God. And more than half ng kaklase namin na dala dito sa church na to. Alam po yan ng mga leaders dito. God turned my life around. Yan. Turned my life around. Amazing. Amazing. Papuri sa Panginoon. Sa panahon na yon, I am needy. I have the very reason na magrebelde sa magulang. Nanay mo nasa ibang bansa, tatay mo nasa ibang bahay. Sino tira sa bahay? Ako lang. Mga kapatid ko, ang dilim ng bahay. Sobrang dilim po ng bahay. Ang baho rin ng bahay, siguro. Ini-imagine ko siya ngayon, medyo mahirap huminga. Sa bahay kasi, walang signal. And, na-imagine ko talaga. Kasi, natandaan ko yon. Nakwento ko na to. Yung klase ko, pumunta sa bahay kasi magluluto-luto. May project na magluluto-luto. So, pumunta sila, mga kasama ko mga babae. So ako, nakakahiya, magwawalis ako. Nagwalis ako. Bihira ako magwalis, pero nagwalis ako nung time na. Nagwawalis si Monica lagi Pagpasok ng pagdating ng mga klase ko, suot nila yung tsinelas, yung sapatos nila. Nainis ako. Sabi ko, grabe naman kayo, kakawalis ko lang. Sabi nung isa, nagwalis ka na niyan, tapos tumawa sila. Ngayon ko na-realize, kaya pala si Monica lagi nakatsinelas sa bahay kasi siguro malagkit na. Yun po yung buhay ko dati. Buhay namin dati. So mahirap po talaga sa bahay pag wala po yung nanay. So si mama, nag-sacrifice po siya doon, nag-sacrifice din po kami. So pinapadalhan niya kami once a week. Ang ibig ko po sabihin, mga mahal ko kapatid, I am needy for God. I have very reason na magrebelde. Isipin nyo, laging walang tao sa bahay. Pwede ako magdroga, gumawa ng kalokohan sa bahay. Madilim. Alam po yan lahat pupunta doon, lagi yan sarado. Walang signal. Alam mo ni Francis, nakatulog na yun sa bahay. Anong itsura ba ng kutsyon dati? Huwag mo nang sabihin. Hindi ko alam. I am blind. I am needy. Wala akong direction. God met me. God met me. Nakarinig ako ng gospel, nakarinig ako ng magandang balita, pinalaya ako ng Panginoon. Binigyan niya ng linaw yung mata ko. Nagkaroon ng liwanag yung paningin ko. Nagkaroon ako ng direksyon sa biyaya ng Panginoon. Kakatagpuin ka niya sa panahon na kailangan mo siya. Naranasan ko to, itong mismong pagpapalaya na to ng Panginoon. Binigyan niya ng direction yung buhay ko. This very message, mga mahal ko kapatid, is kailangan nating i-share din sa iba. Sapagkat hindi lang po ako, hindi lang po tayo yung nangangailangan ng mabuting balita. Yung mabuting balita ng pagpapalaya, mabuting balita ng kagalingan, mabuting balita ng kaligtasan. Tumingin po kayo sa paligid nyo. Maraming taong nangangailangan kay Kristo. Kung si Pastor PJ nag-shy away, na-invite ako nung araw na yon, wala ako rito. Wala po ako sa lugar na to. Kung nag-shy away siya. In-invite niya ako, kasi nga may pagkain. Sabi ko, makakatipid si mama sa pagkain. Kasi, makakatipid. Pero, kala ko na isahan ko si Lord, kasi kakain ako ng marami talaga.
And marami akong kinain. Dito na lang ako pinaupo. Nag-observe lang ako. Kagaya ng karamihan sa atin nag-uumpisa. Nakatayo ka lang, nakaganyan ka lang. Ganyan ka lang. No? So observe ka lang. Observe ka lang. Na-capture ka na pala ng Panginoon. Isipin nyo, kung walang naglakas na loob na magsabi sa akin, wala po ako dito. Bawat isa po sa atin may testimony. Gusto ko sa biyaya ng Panginoon at gusto rin ng Panginoon na yung pulpit na to mapuno ng testimony ng mga buhay ng mga tao na nabago dahil sa mabuting balita. Kaya nga po siya good news kasi merong bad news. Ang bad news, papunta tayo sa kapahamakan. Ang bad news, walang direksyon ng buhay natin. Ang bad news, mamatay tayo sa ating kasalanan. Pero ang good news, si Jesus, nagkatawang tao, para katagpuin tayo sa ating pangangailangan. Para iligtas tayo. Iiwanan ko kayo sa sa tula, sa isang tula na hindi ko natanda. Pero may ibang lang ako na natandaan. Tula ko po ito nung dati. Na ginawan pa po ng skit nila Ate April. Ako'y isang basura at si Lord yung basurero. Pinulot niya ako sa basurahan. Binitbit niya ako sa kanyang likod. Pinasan niya ako. Yung likod niya, nakita ko, maraming latay, maraming sugat. Naisip ko, bubog ba ako? Naisip ko, masyado ba ako mabigat? Pero dun ko naalala, bago niya ako tagpuin, pinasan niya muna yung krus. Para nga akong basura. Kinuha ko ng Panginoon at nakita niya na meron pa pala akong halaga. Pwede po ba tayong tumayo? O Diyos, nalulugod po kami sa iyo. Salamat po sa mensahe mo, Panginoon. Mahal ka po namin. Salamat, O Diyos, na kami tinawag mo sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, na kami hinanda mo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya po kami, O Diyos, ay nalulugod na tawagin kang aming Panginoon. Sa totoo lang po, Panginoon, hindi po talaga kami karapat-dapat. Oh, hallelujah. Sa totoo lang, Panginoon, wala nga po kaming maihambag sa'yo. Wala nga po kaming pwedeng ibigay na totoong sa amin, Panginoon. Lahat po ng meron sa amin, sa'yo lang din po talaga galing, O Diyos. Kaya Lord God, this time, ang pwede na lang namin ibigay, yung buhay namin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Galing, Panginoon, na iyo rin namang tinubos. Purihin po ang Diyos sa hapon na ito sapagkat siya po ay napakabuti. Salamat sa iyong dakilang sakripisyo. Gusto ko po yung pakilala ang aking sarili sa inyo. Ako po ay si Evelyn Medina. Ako po ay taga-Canada. Pero ang nanay ko po ay nasa Block 40. Binilang nakakilala mo po ako sa Panginoon Diyos nang ako Mahal ka ay namin, Panginoon. Nasa elementarya. Mahal ka namin, Panginoon. Pero ang paglago po sa pagkakakilala ko sa Diyos ay nangyari nung nasa Canada na ako. Karapat-dapat ka pong sundin. Sa Canada po, masarap, mahirap, at maraming challenges ang buhay. So, nagsimula po akong magbasa ng Biblia. Napakaganda, O Diyos, ng story na binubuo mo po para sa aming buhay. Ang Biblia po ay nangusap sa akin. O Diyos, ay dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. But this time at around, yun ang it is you who is our deliverer. Pag-ugali. It is you, Jesus, who is our healer. Sa aking mga maling it is you, paniniwala. Jesus, yun po who is ang our nangusap Savior. sa akin. You are the anointed one. You are the chosen chosen one. Sa mga nagkasala po sa akin. You are the Christ. You are the Messiah, Panginoon. You are the good news na dumating sa aming mga buhay, Panginoon. Diyos na Ama ay mahal na mahal ako. At gusto niya po akong makasama habang buhay. Awitan po natin, Panginoon, na nagpapasalamat sa Kanya. Purihin po natin ang puso ating natin Ama na nakatingin nasa lamang sa langit Kanya. at ang Kanyang anak na Jesus, ang Diyos na buhay, ang ating Panginoon.
Iniimbitahan ko po ang presensya ng Espiritu Hallelujah. Santo. Kay buti mo, Panginoon. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya. Kay buti Manaan ka sa puso at buhay ng bawat isang napakalito. Panginoon, Sa lahat po na dakila ka. nagdesisyon na tumanggap kay Jesus bilang kanilang Diyos na tagapagligtas, Sa binabati ko po kayo. buhay ko, Congratulations po. Sa labis na. Ang pagmamahal po ng ating Ama sa Langit ay sadyang napakalaki, napakalawak, Kay napakalalim, buti mo, Panginoon. na hindi po kayang sukatin ng ating Di isipan. mo with all our hearts. Nakikita niyo Awitan po po ang natin si langit Lord. na kanyang nilikha. Magpasalamat tayo sa kanyang kabutihan. Ganyan po, May mas mabuti siyang malawak plano sa dyan ating ang mga kanyang buhay. pagmamahal sa atin. Tayo kanyang pinapahayo. So, ang dagat na Nais hindi niya rin po maligtas natin sa mga mataro tao. kung gaano kalalim. Ganyan At makaranas ng kanyang ang kabutihan. pagmamahal niya po sa atin ay napakalalim. Pag-ibig mo ay naligtas ako. At ang pagmamahal pong iyan ay kailangan Hindi niyang ipadala sa lupa ang kanyang isang bugtong na anak para maibalik po tayo sa relasyon na ay naputol iyong dahil po sa ating mga kasalanan. pinatawad. Ito ang Hallelujah. pinakamalaking At regalo binigyan ng ating Ama mo sa langit pa sa ng si Jesus na kanyang anak na tinig. puspos ng katotohanan at grasya ay Tinuruan nagsakripisyo po, mong nagpakumbaba, umawi. pinamak, at Kaya pinatay sa krus para po ngayon, sa ating buong mga puso, kasalanan. buong isip, Kaya po kung iisipin ninyo ko na ang ating Ama at isang Jesus na Diyos ay nagawa mong magpakumbaba at magpatawad sa ating lahat ng mga kasalanan. Gusto kong naiintindihan ninyo ng pagpapatawad po ay galing sa ating Ama. Kaya po tayo ay kailangan matutong magpatawad sa mga nagkasala po sa atin at sa ating mga sarili. Tayo po ay may mga nagawang kasalanan sa iba. Humingi po tayo ng tawad. At tayo po ay matuturing magpatawad sa ating mga sarili sapagkat ang ating Ama ay pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Nang tinanggap niyo po si Jesus, ang lahat po ng kasalanan ninyo ay pinatawad na para lang sa'yo. Hindi na po niya matatandaan ang kasalanan ninyo. Pero habang tayo po'y namumuhay sa mundo, tayo ay magkakasala pa rin. Ano po ang dapat natin gawin kung tayo po'y magkakasala muli? Tayo po ay tatawag sa Kanya. Hihingi po tayo ng pagpapatawad. At tatandaan po natin ang ginawa natin ngayong araw na to, na tinanggap natin siya, na tayo ay napatawad na sa ating kasalanan. So, hihingi po tayo ng pagkatawad at pasasalamatin natin siya dahil aalalahanin po natin na ngayong araw na to, pinatawad na po lahat ng ating kasalanan. Mabuhay po ang ating Panginoon. Lamang iya. For the last time, sa'yo lamang. Katapat, hanapin sa Mateo 6:33. Katapat, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Ito po ay ang pagbibigay ng halaga sa pagkilala at pag-alam sa pamumuno at paghahari ng ating Diyos sa ating buhay. Wala nang sino man, O Diyos. May kasama po itong pagsuko sa ating buhay. O Lord God. Mga kagustuhan, mga kagawian, at mga pag-uugali natin. Panginoon, sa basura na kagaya Tayo namin, po ay Panginoon. kinupkup na ng Ama. Sa panahon na kami mahina, kinupkup na bilang mga anak Panginoong ng Diyos Jesus ay sa namatay pamamagitan ng para sa mga makasalanan. pananampalataya natin kay Yesu Kristo. Lord, Ako po ay sa takdang anak na panahon, ng pinakita Diyos. mo yung pag-ibig. Kayo Kaya po, sa panahon na bawat ito, isa po sa inyo kami na naman po tumanggap ang kay tutugon Jesus sa iyong pag-ibig. ay kinupkup na Minamahal bilang ka anak namin ng sapagkat Diyos. ikaw ang unang Ang nagmahal. ibig pong sabihin nito, kayo po Oh, ay hallelujah. tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Glorify you. We magnify Dito your po name, sa Panginoon. lupa, Lord, hanggang thank sa you. We're langit, grateful for kayo your po fellowship, for ay your good plans in our nabibilang lives, na. Panginoon. Kayo po ay citizen na. Hindi Mga lang po ng kapatid, sa pagtatapos, Pilipinas,
Kayo po Tandaan ay natin citizen na ng ang kalangitan. mensahe ng Panginoon. Kaya po, Ito ay mensahe ng makakatawag mabuting kayo balita. sa Ama-Ama Ito ay naming mensahe Diyos. ng pagpapalaya. Kayo po ay Ito ay citizen mensahe na ng ng kagalingan. kalangitan. Ito ay Yan mensahe po ng ang kapatawaran. nangyari ngayon. Ito ay ginawa ng Panginoong ngayon na Hesus. to. Opo, maging katumbasman So, ay kanyang buhay. Mahalaga po Ito po ang ating pagbabasa at gagawin. pag-aaral ng salita Umpisa ng sa ating Diyos. sarili, Ang sa ating Biblia mahal sa po, buhay, kaya po kami sa mga tao namimigay nakapaligid ng sa Biblia atin sa sapagkat inyo. hindi namatay ang Panginoong Hindi po Hesus sa para lahat itabi sa isang upang sulok, ipakilala lamang sa kundi po iilan. para Siya ay ating Panginoon ng tuklasin, lahat at siya'y basahin, kikilalahanin ng lahat. Dahil po ang Lahat ng bawat tuhod ay pahina ng luluhod, Biblia lahat ng labi ay salita ng isasambit, Diyos. lahat ng dila Yan po ay ang aawit makakapagpabago sapagkat siya ang may-ari ng ating mga ng maling pangalan paniniwala, higit sa lahat. pagtatama Humayo po ng tayo na ating taglay mga natin, pag-uugali. biyaya ng Panginoon, Hindi ngayon, po tayo pagpakailanman. perfecto. Amen. Pero po ang Amen. Panginoon Thank you, Lord. We ay love gusto you. tayong baguhin. Hallelujah. Hallelujah. Baguhin ang Hallelujah. ating Mga pag-iisip. kapupong bawat isa, salamat Baguhin po ang sa ating Panginoon. pananalita. Baguhin ang ating pag-uugali. At baguhin po Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.